Good news po ang pag-usapan natin ngayon tungkol kay VP Sara. Yung latest na presidential survey conducted by WR Numero from February 8 to 10, 2025. Ako, nangunguna pa rin si VP Sara. Ito, Caspian, sa Global Daily Mirror nga post. Basahin ko ha. VP Sara dominates WRN Presidential Survey for 2028 by Ronald Sionco, GDM. Despite being impeached, Vice President Sara Duterte is still the candidate to beat for president in the 2028 general elections. According to public opinion research firm WR Numero latest non-commission survey. Ito ang maganda. Non-commission, walang nagbayad. So wala silang papaboran kasi kung commission survey, delikado 'yan. Pwedeng i-manipulate depende sa gusto ng nagbayad ng komisyon. So ito, non-commission survey. Held from February 10 to 18. Ito na ang resulta. 29% out of 1,800 respondents pick Duterte as their next chief executive 3 years from now. So ito na, sinaramarise ko na lang. VP Sara, 29%. Senator Tulfo, 19%. VP Leni, ex-VP Leni is 12%. Okay, i-compare lang natin sandali. Yung September 2024 na survey pa rin ng WR Numero. Tumaas pa ang rating ni VP Sara kumpara nung September 2024 kasi 24% lang ang nakuha niya last year. Ngayon, sinisiraan siya, na-impeach pa siya kung ano-anong demolition job against sa Vice President, tumaas pa ang kanyang rating ng 5%. Grabe! Si Senator Raffy Tulfo naman, 19% siya ngayon. Noong September of 2024, ang rating niya is 24%. Tay sila ni VP Sara. So ngayon, bumaba ng 5%. Bumaba ng 5% itong si Senator Tulfo. Si dating VP Leni, 12% siya ngayon. Tumaas siya ng 3% kasi noong 2024 September, 9% ang kanyang rating. Okay? Ang galing. So, yung iba pang mga presidential aspirants na sinurvey, Senator Fo, 4% ang nakuha. Manny Pacquiao, 3%. Amy Marcos, 3%. Robin Padilla, 2%. Romualdez, 1%. Hontiveros, 1%. And then, undecided, 23%. So, expected yan dahil malayo pa naman ang eleksyon. Okay. Speaking of Romualdez, noong 2024, September na survey ng WR Numero, 1% pa rin ang kanyang rating, steady. So, anong ibig sabihin niya na despite yung buhos ng ayuda, billions of pesos, hindi pa rin tumataas ang survey ratings ng Speaker of the House. Samantalang si VP Sara, ibinato na lahat ng putik laban sa kanya, nangunguna pa rin at tumataas pa ang rating. Anong ibig sabihin nito? Wala na. Si VP Sara, naabot na siya yung pinakamababang point sa kanyang political career.
naabot niya na wala nang ibang papupuntan kundi paakyat. Lalo na ngayon, itong petition niya sa Supreme Court na pinapadeclare nga null and void yung kanyang impeachment. In kaso lang, let's pray, na mag-decide ang Supreme Court in favor sa petition ni BP Sara at null and void ang kanyang impeachment case nga sinampa sa Senado, lalong tataas na naman ang kanyang rating. Kasi the same na survey ito, WR numero, tinanong mga respondents, 47 sa mga respondents nagsabi na hindi sila pabor sa impeachment ni BP Sara, kumpara sa 33% lang nagsabi na pabor sila sa impeachment ni BP Sara. So, makikita mo ang pulso ng taong bayan is talagang nandyan pa rin sa mga Duterte. So, salamat sa WR numero na nagsusurvey, kahit walang bayad, susurvey sila, totoo resulta ni pinapalabas compare doon sa Okta Research at saka yung isa, Tangery. Okay, magbasa tayo ng mga comments. Si Pukato Kukatika, sabi niya, Dear Romualdez, congrats sa 1% mo na presidential survey. Anyari sa imong bilyon-bilyon na akap ay tupad. Okay. Recian Delicano, our future president. John Clark Bedra, protect BP Inday Sara, silent majority OFW. Noli Gubot, solid Duterte. Okay, so yan, halos. Kent John, it is true that she has a great chance of winning the 2028 presidential election. Okay, so kapit lang mga kababayan, lalo na ngayong senatorial election, dapat straight PDP laban tayo para sigurado na ma-acquit siya sa impeachment in kaso lang. Okay, salamat sa inyong panonood at nakakatulong po kayo sa Tribong Talaandig dahil ang sweldo natin, namimigay tayo ng livelihood assistance sa tribo. Nagpapatanim tayo ngayon ng saging lakatan. Kung may itinanim, may aanihin. Panoorin ang video na ito. Anak ko diri sa saging lakatan ni Maninore. O, ako silang bisitahon. Mayang buntag nang. Mayang buntag. Oo. Gawon sa manudya nang. Mag-abuno mi sa among saging lakatan. Mag-abuno mo. So muna ni Manoy ang una nimo Manoy nga tanom nga saging lakatan Manoy. Muna ni. Una na ko gitanam. Pila ni tanom ka puno Manoy ang una nimo nga tanom? 30. 30. Oh, daghan-daghan gyud. Daghan ni nga. Oo, so hapit na gid ni siya mamuso. Hapit na. Hapit na muso. Hulyo karon na ni puso. Mga Hulyo na kana ni puso. Na. Oo, kining 30 nimo kapunuan. Kining 30 ka punuan. Oo, kay mga dagko naman. Mataas na dagko kayo. Oo. So apil sa kuan kanang ulahi nga imong gitanom Manoy nga saging lakatan, pila ni tanan kapunuan? 202. 202 apil sa ulahi. Oo, apil sa ulahi. Oo, so muna ni ang saging lakatan ni Manoy Nore. Nga 202 tanan. 30 ang nauna niya nga tanom. So nautruhan pagid niya ug muna ni ang yang gipadaghan nga iyang saging lakatan. So mga tambok yun ang tanom ni Manny Nori nga saging lakatan. 200 to tanan. Unsa imong maistorya nang guahin sa padayon sa pagtabang sa abono ug sa puradan ug uban pa nga magamit nato sa saging? Magdako akong pagpasalamat sa nagtanaw og video nga mopadayon ang pagsuportar kanamo og paradan og abono og sa Ginoo nga makapas suportar gyud sa pagpaeskwela sa akong mga anak. Oo. Sige na, salamat. Salamat sa Ginoo.